ngayon naman, usapang health pa rin dahil mapapag-usapan naman natin ang tungkol sa mga disease outbreak na possible mangyari at paano ba natin to isa-stop dito sa mga affected areas ng Typhoon Yolanda. And for that, makakasama natin si Dr. Tony Leachon, sorry. Si Dr. Tony Leachon, ang favorite natin. From Manila Doctors Hospital at ang director ng UP Manila Public Affairs Office. Hello, good morning. Welcome back. Good morning, Dendo. Good morning, Carla. Siyempre, favorite natin si Dr. Tony. And ang dami kasi yung titles. Of course, Dr. Tony, umpisa na natin. Unahin muna natin, i-run down natin yung mga possible na sakit na makukuha ng mga kababayan natin dun sa mga affected areas sa Visayas. Okay, so sa first week, because of the trauma related to the typhoon, ang unang talaga dyan ay yung tetanus at saka skin infection. So, syempre, yung mga kababayan natin na disgrasya, I think in one body yata, 5 injuries ang isa So, doon sa mga cut wounds nila, dapat linisin yon tapos magbigay ng dalawang klase ng tetanus vaccine, isang toxoid at isang syrup, isang active and passive, para hindi sila magkaroon ng tinatawag na lockjaw, difficulty of breathing, at saka seizure. So ito yung mga simptomas na titingnan ng mga kababayan natin na nandyan pagka tumitigas yung panga nila. Ang tawag dyan ay lockjaw or trismus. Yan ay isang indikasyon that they have to go to the doctors na kagad para mabigyan sila ng lunas. Pero I think dapat din yung may mga injury, prophylactically, preventive, dapat magpabakuna na sila for tetanus. Yung mga na-expose po dun sa Yolanda, kailangan po ba nila magpabakuna ng any Pagka meron kang skin infection, I think dapat pumunta sila kagad for yung preventive vaccination. po, may kailangan po ba sila? Preventive, sa leptospirosis sa tingin ko dapat kung in an area ka na exposed ka to floods at you will be continuing in that particular area, mas maganda sana mag-prophylaxis sila ng doxycycline, yung leptospirosis. Pero ang symptoms nito, usually fever, chills, at saka jaundice, yun naninilaw ka. Ang danger nito, na napakahirap, pagkaroon ka ng renal failure. May cases na yata ng renal failure. In fact, may na-report ni ASEC Eric Tayag, may namatay na dalawa na leptospirosis, isang 19 years old, sa Tacloban at isa lang naman 60 years old sa Palo Leyte. Apat na tetanus cases ang na-record nila last week. So, dapat maging maingat tayo kasi these are preventable diseases. Doc Tony, gusto ko lang i-clarify. For yung tetanus, merong preventive measure pag sa sugat po ito nakukuha. So, ano yung kailangan gawin? Linisin agad? Una kagad linisin natin yun Pero ano kasi, mandatory for doctors na pagka may injury sa skin, nag-anti-tetanus kagad kami. Vaccine na kagad. Vaccine na kagad. Kasi ang hirap pagka nagkaroon ka ng tetanus, you will die. I have cases talaga na... Mabilisan po ba ito? Hindi naman. From 3 days hanggang 2 weeks, ganun ang window niya. Kaya lang pag pumasok na siya doon sa lockjaw, difficulty breathing, ang iba dyan nare-respirator pa, at ang iba dyan ay parang nagsi-seizure or parang may epilepsy. Yan ang dangerous part niyan. Ayaw mong pumunta doon kasi it may be fatal for the patients natin. Para naman po sa leptospirosis, if ever na-diagnose na po ito, ano naman yung gagawin? Meron po bang gamot para dito? Yes, meron gamot ng doxycycline. To a certain degree, ginagamit din ng mga penicillin preparation. Pero ang kabutihan kasi nito, pagka meron kang break sa skin, lalo na sa paa, at nagpaanod ka sa baha, dapat yun ay isang stimulus sa'yo na magpakonsulta ka kasi pwede kang bigyan kaagad ng doxycycline ng Department of Health. Ngayon, kung meron ka na nasa advanced stage ka, na meron ka triad ng symptoms na to, lagnat, chills at saka muscle pain at saka jaundice, fever and chills magkasama, naninilaw at may myalgia, at ang ihi mo ay kulay tsaa, you have to see
a DOH or a doctor right away. Pero Doc, alam naman natin itong mga preventive measures na gusto po ninyo at yung nangyayari ngayon dun sa mga biktima nga ng Typhoon Yolanda, it all boils down na dapat magpa-vaccine sila. Pero alam naman natin sa ngayon, hindi nila siguro afford pa magpa-vaccine. Ano po ang ginagawa ng DOH? Meron po ba silang libreng vaccination, pati na rin ng PMA para siguro matulungan itong mga biktima nga ng Typhoon Yolanda? Napakagandang tanong, no? I think nagpa-release na rin ata ng budget si Department of Health Secretary Ike Ona. At saka tumutulong ngayon ang WHO, World Health Organization, sa pangunguna ni Julie Hall, no? I think nagbigay sila ng lunas para dito by funding that. Aside from tetanus, no, sasagutin din ng Department of Health, ang WHO yata ay magpapabakuna rin ng measles. They will cover 1 million children. Kasi in the first place, 500,000 cases pala, even before the typhoon, are vulnerable to measles. And ngayon, dahil mahina ang nutrition nila, nandito sila sa area na exposed, ang hirap niyan kung magkaroon ka ng epidemic. Ang isang kinakatakutan nila, though wala tayong polio in the country right now, there are other areas nearby natin, no, Pakistan, at saka, siyempre, dahil porous ang borders natin ngayon, at saka waterborne to, because of the climate change, baka makarating to our shores ang polio. So I think it's rin to sa tinututukan ng World Health Organization, DOH, kasi these are epidemics na pwede talagang kumitil ng ating mga bata. Usually, so ang babakunahan nila yung mga edad less than 5 years of age, no? Particularly yung vulnerable segment na less than 2. Yan So Doc, yung mga nakuhang sakit dito sa Typhoon Yolanda, leptospirosis, tetanus, dengue fever, and measles. And then isa pang measles wala pa. Kaya lang pinoproject natin Mas maganda ganun. Inuunahan na natin Kasi pagkaroon ka ng epidemic in an area na exposed dito sa typhoon, no? Ang isa talagang binabantay yung diarrhea. Kasi, siyempre, di ba ang problema dito kasi wala silang bahay pang maayos, ang tubig hindi ka safe pa para sabihin natin. So, ang diarrhea, tsaka cholera, typhoid fever, any water-related illnesses, napakadelikado din sa panahong ito. Pero Doc, may figures po ba tayo nung dami nung nagkaroon ng sakit nitong Typhoon Yolanda? At ano pong sakit yung may pinakamarami? Leptospirosis po ba? Wala pang datos, no? Okay. Pero ito naman, iisang template to sa World Health Organization, sa Department of Health. Pagka nagkaroon ka ng calamity, particularly baha, usually manggagaling ito doon sa sinabi na natin mga cases. Kumbaga, napipicture na natin kasi nangyari na in the past, no? And nabasa ko rin, wala pa silang datos ngayon kasi siyempre, hindi ang hirap ay assess Nasa sa search and rescue operations pa sila, going into wala pa nga sa rehab phase Okay. So ang minomonitor nila sa 2 weeks right now, outbreak, kasi natapos yung 2 weeks yung trauma, post-traumatic stress disorder. Pero ang kinakatakot nila ngayon ay tinatawag na outbreak of infectious diseases. Kaya I think part ng discussion yata natin bakit pinaghiwalay yung responsibility sa taking care of dead bodies na nasa NBI ngayon at saka sa LGU, while the DOH will actually center or focus on the outbreak, no? Siyempre, malaki ring trabaho rin yun 4,000 o 5,000 bodies yun So, yung identification nito at saka yung mga pagbabury nito, I think isang separate group Kasi ang hands ng DOH ngayon full in terms of preventing and treating diseases. So, Doc, maganda talaga na mayroon ng preventive measures ngayon bago nga lumabas itong mga infectious diseases. Pero I want to talk more about yung measles dahil nga yung mga kids sobrang vulnerable dito. Ano po ba yung usually nagiging causes aside from yung poor nutrition nga ngayon? Virus. Measles. Okay. Kaya nga pagkaanak ng baby, after several months hanggang 2 years, binabakunahan sila. Kasi ang daming complication related sa virus na to. Pwede ka magka-pneumonia, pwede ka magkaroon ng encephalitis, no? At sa mothers naman na maapektuhan nito, delikado rin kasi because of congenital diseases. So nga pala, ang mga nganak palang mothers in the next month, I think 24,000.
Wow. Oo, 24,000. Eh, siyempre, alam naman natin, mataas din yung maternal mortality rate sa Pilipinas, particularly in the areas na mahirap na farther from Manila. Medyo mataas, mga 160 per 100,000. At ang causes nito ay usually infection at saka hypertension. Particularly those areas na walang OBGYN or wala silang mapapaanakan. So napaka-importante na we should step up to the plate right now. Hihingi natin ng tulong din dito ng mga association ng mga doktor, particularly yung tinatawag na POGS, yung Philippine Society of OBGYN. I think nag-meeting kami mga 2 weeks ago regarding this. Mga ngailangan tayo ng tulong coming from the other doctors. Doon sa mga tetanus at saka injuries, we need the Philippine College of Surgeons. I think nagpadala na sila. Ang Philippine College of Physicians, nagpadala na rin ng mga batches of doctors. And the next 2 weeks, meron din plano ang UP Manila, I think UST rin, at marami pang institutions. Para naman sa mga gustong tumulong, ano po ba yung mga medicines na dapat i-pack? Para ano yung pinakakailangan nila? Ang pinakakailangan ngayon sa tingin ko ay mag-invest tayo sa vaccines eh. Doon din makakatulong ang malalaking pharmaceuticals natin. This is the first time na ganitong magnitude ang scale. I think kung individual na tao bibili nun, mas maganda siguro mag-public-private partnership with the pharmaceuticals. No? Marami tayo yan, Sanofi, I think Pfizer, marami rin mga tutulong dito. Lalo na kung nyari makonect natin sa global picture. And then individually naman, I think sa mga doktor, human resources ang kailangan. Nakita ko na yung news na nangangailangan ng doctors and nurses din doon. Sa ngayon. Kasi siyempre mapapagod din yung first responders, di ba? Kailangan natin ng second layer of doctors din na healthcare professionals para naman tulungan din naman ang DOH para dito sa tinatawag nilang outbreak prevention. Alright, so ngayon nakita natin kung gaano kakomplikado, Doc, no? At talagang delikado yung mga na-expose dyan kasi hindi lamang dulot ng Typhoon Yolanda yung pwede nila may makuha silang sakit, kundi pati dun sa mga namatay na katawan, yung exposure nila dun. So ngayon, siguro any tips or advices sa maari nilang gawin sa ngayon given their situation? Ano yung pinaka pwede nilang gawin? Okay. Ang unang-una lagi is sanitation. Walang papalit sa good sanitation. Kung may pagkakataon silang maligo at ang palikuran nila maayos, tapos proper hand washing with soap and clean water, napaka-importante niyan eh. I think ang outbreak manggagaling unang-una sa kung poor ang hygiene ng area. Number 2, dapat yung areas din nila na tinitirahan dyan dapat linis. And then number 3, kung may sakit ka na or bago ka pa magkasakit at hindi ka pa nagpapa-check up, I think you deserve to have a check-up kasi may mga nakikita mga doktor na hindi mo alam pwede pala mag-lead sa isang sakit. I think those are the 3 important tips. Personal hygiene, environmental hygiene, and then a check-up with the doctors. At siguro, I would like to take this opportunity to encourage our brothers and sisters out there na mag-donate sila, lalo na kailangan nila medicines, vaccines, at yung pang-sanitize po, hindi lamang pong mga canned goods ang ating ibibigay. Health Siyempre, kits, importante ang health kits. Nandyan yung alcohol, tissue. Importante po yan para sa kanilang kalusugan. So, if ever po magdo-donate sila, meron po ba silang any place para i-drop off yung donation? Well, sa amin, sa Philippine College of Physicians, no, dito sa Shaw Boulevard, no, meron din yan. Meron din na sa UP Manila. Of course, sa Department of Health, no, marami rin tayong mga TV stations, lahat naman. No. So, nasa internet naman kung saan kayo pwede mag-drop ng mga items na gusto nyong ibigay sa ating mga kawawang kababayan. Okay. Okay, so thank you so much. Once again, that was Dr. Tony Leachon, ang Director ng Public Affairs Office ng UP Manila at ang cardiologist mula sa Manila Doctors Hospital. Thank you so much for Thank you, joining Dr. us this Tony. morning.